Sa kasaysayan ng bansa, 5 opisyal pa lang ang na-impeach ng House of Representatives. Kapag na-impeach, haharap ang opisyal sa impeachment trial sa Senado. Sa yugtong ito, magsisilbing hukuman ang Senado upang litisin ang kaso batay sa Articles of Impeachment na ipinadala ng Kamara. Ang ilang impeachment proceedings hindi na iwasang mabalot ng tensyon at kontrobersiya. Sa ilang pagkakataon nga, tumaas ang tensyon at nauwi pa sa pag-walkout. Ano nga ba ang ilan sa mga impeachment proceedings na tumatak sa kasaysayan ng Pilipinas? Report of the Committee on Justice to the House on the verified complaint for impeachment against His Excellency President Joseph Ejercito Estrada. In case the verified complaint of the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Mr. Speaker, I rise to raise a point of order. Halo-halong emosyon ang nakita sa Kamara sa pagbabasa pa lang sa plenaryo ng Articles of Impeachment laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Mayroong mga natuwa at mayroon din namang mga tumutol. Si Estrada ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na na-impeach ng Kamara kaugnay umano ng kaso ng bribery at korupsyon at natuloy sa Senate impeachment trial. Isa sa pinakamahalagang testigo ng prosekusyon ang Senior Vice President ng nooy Equitable PCI Bank na si Clarissa Ocampo na siyang nag-ugnay kay Estrada sa kontrobersyal na Jose Velarde secret bank account. Sinabi ni Ocampo na siya mismo raw ang nagdala ng mga bank documents sa Malacanang noong February 4, 1999 para pirmahan ni Estrada. Nakita raw niya mismo na pinirmahan ni Estrada ang mga dokumento gamit ang pangalang Jose Velarde bilang otorisasyon sa isang $10 million investment management agreement gamit ang perang nasa bangko. Who affixed the signature of Jose Velarde on this document? The President, Joseph Ejercito Estrada, affixed the signature. Mas uminit ang mga tagpo ng pinagdebatihan kung dapat bang buksan ang second envelope na pinaniniwala ang naglalaman ng mahahalagang ebidensya laban kay Estrada. Na hindi po maaaring ikulong ang katotohanan dahil lamang sa teknikalidad. We talk of discovering the truth. There are people in this chamber who do not know the meaning of truth. Our job here is to ferret out the truth. The people deserve nothing less than to know the truth. Payagan po natin malaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagbukas po ng pangalawang dokumento. Defensor Santiago, Drilon, Nanaigang boto ng 11 senador na tumutol laban sa 10 pumapayag na buksan sana ang dokumento. The no votes have it. Hati ang reaksyon ng mga naroon sa Senado. Ang ilan naghiyawan sa tuwa. Habang ang ibang senador naging emosyonal dahil sa pagkadismaya. Dito na nag-walk out ang mga House prosecutor, maging ang ilang mga naroon sa Senado. Ito na ang naging mitya para sa muling pagmarcha ng taong bayan sa EDSA o mas kilala bilang EDSA 2. Binawi na rin ng militar ang kanilang suporta kay Estrada at umanib sa protesta ng taong bayan. Ito ang naging dahilan ng pagbaba sa pwesto ni Estrada. Siya ang kauna-unahang presidente ng bansa na napatalsik sa pwesto habang humaharap sa isang impeachment trial. Tao din ako, nasasaktan din ako. Pero sana maging fair naman itong aking mga detractors. Wag lang naman yung mga negative ang nakikita sa akin. Hindi po ako corrupt. Yan po ang maipagmamalaki ko sa inyo. Iba naman ang naging takbo sa kasong betrayal of public trust ni dating Ombudsman Merceditas Gutierrez. As the President himself has ordered his allies in the House of Representatives to impeach me. They are not interested in ferreting out the truth and seeking out real accountability. They are just interested in removing me from office no matter what. Pero noong April 29, 2011,
10 araw pa bago magsimula ang Senate impeachment trial laban sa kanya, nagbitiw na siya sa pwesto. Dahil dito, hindi na ipinagpatuloy ang nakatakdang Senate impeachment trial noon sa kanya. Ganito rin ang naging siste sa kaso ni dating COMELEC Chair Andres Bautista. Nagbitiw naman siya sa pwesto sa mismong araw na inaprubahan ng Kamara ang kanyang impeachment, kaya hindi na natuloy ang impeachment trial sa Senado. Pero sinabi niya noon na handa naman daw siyang harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Handa po nating haramin ang anumang mga paratang laban sa akin sa tamang lugar at basta tama po yung proseso at kumbaga nga sa akin ito din ay isang pagkakataon para malinisan ang anumang bahid na ibinato sa akin. Inakusahan si Bautista ng betrayal of public trust dahil sa umano'y kabiguang tugunan ang hacking ng website ng COMELEC noong March 2015 at sa hindi umano tamang pagdeklara ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. I beg you, gentlemen. Pagkatapos naman magbigay ng statement, ninooy Supreme Court Chief Justice Renato Corona para sa kanyang Senate impeachment trial, bigla na lamang siya nag-walk out sa Senate Hall kahit na hindi pa dinidischarge ng impeachment court. Now, the Chief Justice of the Republic of the Philippines wishes to be excused. Nagpalakpakan ang kanyang mga taga-suporta, pero pilit siyang pinapabalik ni Noy Senate President Juan Ponce Enrile. Dito na iniutos ang pag-lockdown sa Senado, na puno rin ng bulong-bulungan noon ang Senate Hall. Napag-alaman na bumaba raw kasi ang sugar level ni Corona. Matapos ang halos 1 oras, bumalik din sa Senate Hall si Corona, sakay ng wheelchair at nakahubad na ang kanyang coat. Sa araw rin yun, pumirma si Corona ng conditional waiver na pinapayagan ng pamahalaan at banking institutions na i-disclose sa publiko ang mga dokumento at impormasyon tungkol sa kanyang mga ari-arian, negosyo at maging ang kanyang foreign currency accounts. I vote to hold the Chief Justice of the Supreme Court, Renato C. Corona, guilty as charged. Noong May 29, 2012, hinatulan ng Senado si Corona ng guilty sa kasong betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Dahil umano ito, siya hindi niya ganap na pagdeklara ng kanyang mga assets, kabilang ang ilang real estate properties sa kanyang SALN. Siya ang kauna-unahong opisyal ng bansa na na-convict sa pamamagitan ng impeachment trial. Matapos ang impeachment, humarap din si Corona sa mga kasong kriminal at sibil, kaugnay ng umano'y ill-gotten wealth at misdeclaration ng assets sa kanyang SALN mula 2001 hanggang 2011. Pero noong April 2016, binawian ng buhay si Corona habang nakabinbinoon ang mga criminal cases laban sa kanya sa Sandigan Bayan at Court of Tax Appeals. Nakatakda naman magsimula sa July 6 ang Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siya ang kauna-unahong opisyal ng bansa na 2 beses na na-impeach at unang vice-presidente na na-impeach ng Kamara. Na-impeach siya dahil sa umano'y culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery, and other high crimes. Dapat daw ipaliwanag ni Duterte ang umano'y 6.7 billion pesos na bank transactions na kinasasangkutan nila ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Hindi umano na ideklara ang mga transaksyong ito sa kanilang joint SALN. Kasama rin dito ang umano'y pangongontrata niya ng tao para patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung may papatay raw sa kanya. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Inakusahan din siya ng systematic misuse, misappropriation
at irregular liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ako po si Tina Panganiban Perez para sa GMA News.